Kong Kiko Barzaga kinontra ang bagong House Speaker na si Kong Boji D. Bagong House Speaker may plunder case. Yun o, saya ng mga tao, wala ka na. Ang saya ng mga tao. Bye-bye na, bye-bye crocodile. I abstain. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Si Representative Martin Romualdez ay formal na naghain ng kanyang pagbibitiw bilang Speaker ng House of Representatives noong Miyerkules. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Romualdez na ginawa niya ang desisyon ng may buong puso at malinis na budhi. Idinagdag na ang hakbang na ito ay upang mabawi ang tiwala ng publiko sa mababang kamara. Pinalitan siya ni Isabela 6th District Rep Faustino Boji Eli III. Opisyal siyang nahalal bilang bagong Speaker ng House of Representatives, na nakakuha ng 253 boto, 28 abstentions, at 0 negative votes, isa sa mga kumontra si Cavite Representative Kiko Barzaga. Si Barzaga ay abstain sa pagboto kay D bilang susunod na House Speaker, at pagkatapos ay nakakuha ng atensyon mula sa karamihan. May mixed feelings si Barzaga sa napipintong pagbabago ng pamunuan sa House of Representatives. Bagamat sabik siya na tuluyang bumaba sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez, dismayado si Barzaga sa kapalit na sinasabing isa pang tapat na kaalyado ni Marcos. Nag-post si Barzaga ng photocard na may mensaheng, "Bagong House Speaker." Congressman Boji Ioy, close friend of Martin Romualdez and party mate of President Marcos, is set to be the new Speaker of the House. Nauna rito, parehong excited at hinala si Barzaga sa shake-up ng House leadership. Good news, may bagong speaker na bukas. Bad news, Marcos loyalist siya, eto na naman tayo, House of Crocs na naman. Si D ay isang stalwart ng Partido Federal ng Pilipinas, ang political party ni President Ferdinand Marcos Jr. Si E ay isa sa 11 deputy speakers sa kasalukuyang kongreso at isa rin sa mga bumoto pabor kay Romualdez noong pagbubukas ng 20th Congress. Ngunit ngayong siya na ang hahalili bilang speaker, haharap siya sa isang kongresong binabayo ng samut-saring issue mula sa mga anomalya sa flood control projects at kontrobersya sa pambansang budget. Hanggang sa inaabangang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon sa isang source, hindi na bago sa politika ang pamilya D. Sa katunayan, sila ang isa sa dalawang pinakamalalakas na political clan sa Isabela, kadalasan ay nagpapalitan lang ng pwesto kasama ang pamilya Albano. Ang kanilang impluensya ay umaabot pa noong panahon ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr., kung saan nagsimula ang pamumuno ng kanyang ama na si Faustino D. Jr. bilang gobernador mula 1971 hanggang 1992. Ngayon may dalawa pang miyembro ng pamilya D. Sa Kongreso, ang kanyang mga pamangkin na si Paul at Faustino Michael Carlos. Si Boji naman ay pumalit sa kanyang anak na si Ino bilang kinatawan ng ika-6 na distrito, habang si Ino naman ay kasalukuyang mayor. Bilang mambabatas, 25 panukalang batas na ang naisumit ni D, karamihan ay para sa Isabela. Kabilang dito ang pagtatayo ng Sierra Madre Conservation and Development Authority at pagpapalakas sa National Research Council of the Philippines. Bago muling bumalik sa Kongreso, nagsilbi siya bilang Governor ng Isabela mula 2010 hanggang 2019 at bilang Vice Governor mula 2019 hanggang 2025. Ngunit hindi rin siya ligtas sa kontrobersya. Noong 2022, naharap siya at 12 pang opisyal sa kasong plunder dahil sa umano'y maanumalyang 1.3 billion pesos road project na sinasabing nagbigay benepisyo sa kanilang pamilya. Ayon sa reklamo, walang naganap na public bidding at ang proyekto ay direktang papunta sa isang beach property na pag-aari umano ng mga D.